Tayo po ay narito upang magalang na hilingin sa mga maestrado ng ating kataas-taasang hukuman na magdesisyon. Hindi po namin sinasabi sa kanila na magdesisyon na pabor kay Pangulong Duterte. Ang amin lamang po, baka pwede naman po, kasi 1 year na po ngayon, eksakto, tekenenin. Ay naman nananawagan lang na wala decision na dahil masyado ng matagal at napaka-importante ng kaso. No? Kung ano man yung desisyon, labas mo lang. Okay, time check tayo. Alas 2 ng hapon. Dito tayo pa rin sa harapan ng Supreme Court. Attorney Topacio. Umangkas. Dito yung mga DRT, mga riders, DRS. Hop, dandan na ha. Napakan na matanggal yan. Isa-isang kinamayan ni Attorney Topacio yung mga kapulisan natin na nagbabantay dito sa harapan po ng Supreme Court. Isang ba tayo? Tumiyasan ka na. Tumiyasan ka na. Natani. Okay. Topacio! 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 Kapasyo kami. Dapat lang. Matamaan. Iwawa kayo way natin ang ating bandila. Yes. Good morning! Congrats daw! Ibang katulisan! Parang kasama ng sila ko. Ito ba? Ano ba to? Ay, ayun. Dali ka dito. Ayan na. Interview na. Interview na ba kaagad? Mamaya na. Matagal pa tayo dito. Nahingal pa sa turni. Nagdaya ako. Umangkas ako sa motor. Umangkas agad eh. Nagdaya ako. Kumusta kayo? Kaya tawagan lang natin si Chairman Cusi ha. naman. Ano natin na natin? Darating ko yan. Diego. Ako nangigil na si Atty. Ayaw. Nandaya raw eh. Kasi malumit ako, mas maitim sila muna. Tama ka dyan. Hindi na puputi yun. Ang sakit kaya na Remulia. Yung logo. Ano mo sasabihin mo ngayon, 1 year na si ang ating former president, Rodrigo Roa Duterte. Ano ang magiging hakbang natin ngayon sa Supreme Court? Tayo po ay narito upang magalang na hilingin sa mga maestrado ng ating kataas-taasang hukuman na magdesisyon. Hindi po namin sinasabi sa kanila na magdesisyon na pabor kay Pangulong Duterte. Ang amin lamang po, baka pwede naman po, kasi 1 year na po ngayon, eksakto, tekenenin. Tekenenin, pwede na desisyonan para magkaroon po ng closure itong issue na ito. Ano po masasabi nyo kay Tatay Digong na nasa ICC po? Maparamdam yung pagmamahal natin ng bawat Alam niyo po, ang ginawa nila kay Pangulong Duterte ay hindi lamang kay Pangulong Duterte ginawa.
Ngunit sa lahat ng Pilipino sapagkat ibinenta po nila ang ating soberanya, ibinenta nila ang ating kasarinlan at ibinenta po nila ang ating dignidad bilang Pilipino na tayo ay nagpapasakop sa mga banyaga. Ang ating mga mamamayan ay nililitis na mga puti na wala namang alam sa sitwasyon dito kung bakit nagkaroon ng drug war. Yun po ang nakakainsulto at lahat ng Pilipino ay dapat mainsulto sa ginawang ito ng kasalukuyang administrasyon. Sec Albusi, dumating na rin po dito sa Supreme Court. Ako iinom muna. Oo, nandun ang mga may... Sige, magsalita na si... Doon ka tabi kayo. Yung magtubig si Sek. Tapos sa buwan ko, kaya kayo na eh. Oo. Ako Mamaya- opening, ano mamaya ka na, front mamaya act na. mo. Oo. Tayo naman nananawagan lang na desisyon na dahil masyado ng matagal at napaka-importante ng kaso. No? Kung ano man yung desisyon, labas na lang. Para sa ganon, makausap tayo. Salamat po, Secretary. Representation siya. Huwag na mamaya. Ayan si Ma'am Firma, oh. Ay po! Ito yung founder ng DRT, Duterte Riders Sir Nationwide. Moises, Si Sir Moises de Parini. Kung anong gusto niyang itanong sa Ayan, daming... from Cebu pa ito sila Sir Moises ng DRT, Duterte Riders Team. Duterte Riders Team. Siya ang pinaka-chairman nationwide. From Cebu. Thank you. Maisog ang mga Cebuano. Kailan po namin yung nag-uusap na po. Yun. Nandiyan si Chairman Kusi ha. Nandun po si Chairman. Tawagin niyo na sa Minina. Ibod. Sir, it's been a year yung petition nyo sa Supreme Court and the reaction of that. Eh, kaya nga po kami nandito upang magalang na hilingin sa ating mga magistrado na kasi 1 year na nga po, kung sinabi nyo, pekinemen na pwede lang na desisyonan one way or the other. Wala po kami dinidemand dito na kumampi kay Pangulong Duterte. Ngunit ang amin na po ay magdesisyonan para hindi na po tayo nasa legal limbo at kung ano man ang desisyon ay makabuo na po ang Pilipinas sapagkat ang dami po natin hinaharap na mga suliranin at pumatong pa doon sa issue ng corruption, yung gera sa Middle East na nagpataas ng gusto ng mga presyo ng mga produktong petrolyo. So, dapat hindi maipon to, unti-unti malutas ang problema. Dahil pagdating sa 2028, kung mayroon ng eleksyon na mangyayari, sigurado ito mga tao na nandito, hindi ninyo kaya kutuin ito. Para naman sa mga vlogger na bayaran, pakiusap ko lang sa inyo. Tama na! Tama na na pagluluko sa sarili ninyo! Itigil na ninyo yan! Dahil ang pira makikita yan kahit anong oras kung gustuhin ninyo sa legal na pamamaraan. Hindi sa pagluloko na pati sarili ninyo, niluloko ninyo ang sarili ninyo. Hindi lang ang bansang Pilipinas ang niluloko ninyo. Nakikita natin kung gaano kakurap ngayon. Mayroon pala akong ipapag-iusap sa mga elected natin. Dahil alam ko ngayon, mapapanood nila ito mamaya. Pakikiusap lang sa mga elected natin. Mayor, Governor, Congressman, Senador, Vice President, hanggang Presidente. Lahatin na natin. Lahatin natin sila. Mayroon tayong pakikiusap. Ako, opinion ko lang ito. Kasi noong araw yun naman ang kalakaran. Baka naman, pag nagnakaw kayo, huwag nila ilagay sa malita, masyadong malaki, sa bulsa na lang. Ibubulsa rin yung mga kinupit nila kasi yung bulsa maliit-liit. Eh ngayon kasi hindi na binubulsa eh. May namalita na eh. Nakakahiya naman. Kasi pag minamalita mo masyadong malaki at makikita yun sa taong bayan. Ang iba, takot lumantad, takot magsasalita. Kasi ang nagsasalita daw, kinakasuhan. Ay bakit naman tayo matakot kung kasuhan? Tayo lang naman naglalahad sa katotohanan.
Tayo naman nagsasalita sa entablado para maintindihan sa taong bayan. Diba? Ako hindi ako pwede matakot pag nagsasalita. Dahil mula pa sa pagkabata ko, lumaban ako para sa sambayanang Pilipino, hindi sa sarili ko. Mabuhay sa bayan Pilipino! Ha? Mula noon pa, padyak pa lang ang dala ko, lumalaban na ako sa karapatan ng ating mga inaatakang mga maliliit na kababayan. Umasinso lang ako ng konti, mula doon sa padyak, naging jeepney driver hanggang nagiging driver ako ng bus, hanggang ngayon nagiging presidente ako. Dahil pinaglalaban ko ang karapatan ng lahat ng manggagawa, ng super ng bansang Pilipinas. At ang iba dito, alam nila kung sino talaga ako. Higit sa kalaman ninyo, ako ang chairman ng Transport Alliance at driver ang konduktor sa buong Pilipinas. At noong 2025, nakikita ninyo ako sa lansangan. Lumalaban. At yung pag-alis ng bus dito sa buong Metro Maynila, matagal na tinututulan yan. Siguro i-retrieve ninyo kung sino talaga itong kausap ninyo ngayon sa harapan ninyo. Ito na sa harapan ninyo, yun din ang lumaban para hindi malisan ang ating mga mahihirap dito sa bansa natin, dito sa Metro Maynila. Kasi ang gusto ng ating gobyerno, doon na lang kayo pababain sa Santa Rosa kung galing kayo doon sa South. Dahil gusto nilang pagkapirahan tayong lahat. At doon naman galing ka sa Cavite, doon ka sa Pitik. Pag galing ka sa North, hanggang doon na lang sa Valenzuela. Lumaban tayo dyan. Lumaban tayo dyan. Salamat sa Korte Suprema. Malaki ang pasalamat ko sa Korte Suprema dahil naglabas sila ng permanent injunction. Kaya ngayon, ang mga bus natin, andito, nakikita pa ninyo sa buong Metro Maynila, mayroon pa ng dyan, pumaparadas tabi ng kalsada, at nandoon pa rin sa mga kanya-kanyang terminal nila, at hindi nila pwede pilitin na hanggang doon na lang sa Valenzuela. Marami pong salamat. Dahil, andito na naman tayo ngayon sa harapan ng Korte Suprema. Ito na naman ang ipag-iusap natin. Sana po, ito, pakinggan ninyo ang hinaing ng taong bayan. Baka naman, pwede na desisyonan ang kulang-kulang 1 taon na pinail ng habeas corpus. At hindi ko napahabahin, marami pang magsasalita. Nandyan pa sila si Atty. Topacio na sila yung magpapaliwanag kung ano yung dapat gawin. Dahil mayroon kasi sinasabi na lang wrong statute, mas maigi ito na yung mga abogado ang magpapaliwanag. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating mga kapulisan. Marami pong salamat sa inyong pag-assist para sa kaayusan ng ating traffic. Like yung MTA nandito ngayon na uma-assistin, tumutulong. Marami pong salamat sa inyong lahat. Magandang hapon.